Mayroon po akong katanungan tungkol sa siyensya. Ito po ay tungkol sa cloning at sa genetic engineering. Ano po ba ang masasabi po ng Biblia tungkol dito? At saka ano po ba ang ibig sabihin doon sa Genesis tungkol sa paglikha kay Eva na galing sa katawan ni Adan? Yun po ba ay cloning po? In a way, pwede sigurong masabing cloning yun. Pero in the general sense, I will not admit that that is cloning. Kasi alam nyo kapatid, as demonstrated by natural processes, meron tinatawag tayo na cell division. Ano ba ang tawag sa science doon? Yung cell division. The capacity of a cell to produce its kind. Nagdi-divide siya, tapos nagmumultiply siya. Ganun ang cell. Yun ang principle ng paglaki ng embryo eh. Pakicheck na Embryo. mitosis. Pakilagay sa screen. Mitosis, cell division. The process by which a cell divides into two daughter cells, each of which has the same number of chromosomes as the original cell. Also called karyokinesis, mitosis. Process in which a cell's nucleus replicates and divides in preparation for division of the cell. Mitosis results in two cells that are genetically identical, a necessary condition for the normal functioning of virtually all cells. Mitosis is vital for growth, for repair and replacement of damaged or worn-out cells, and for asexual reproduction or reproduction without eggs and sperm. That's what I'm trying to say. Na merong cell division no? Opo. Now, if a cell normally can do that by itself, without divine intervention, therefore, it is not marvelous to say, or it's not hard to believe, that God extracting a rib from Adam with the flesh in it can easily create another human being which is the same kind as Adam. Kasi nandun yung cells nung bones, nandun din yung cells nung flesh, nandun din yung cells nung skin, at nandun din yung part nung red blood cells, at saka yung white blood cells, at lahat ng component ng isang tao. Kumbaga, yung umpisa, hindi nga katakataka, galing sa alabok na gawa niya si Adan ito, galing kay Adan, ginawa niya si Eva, di katakataka yun. At hindi rin katakataka because it can be done by this cell itself in the natural process. The replication of cells when the nucleus divides in preparation for the division of cells. At pag-divide siya, nagkakaroon ng dalawa na cell ngayon, na parehong-pareho ng genetic structure, etc. Pati chromosomes, magkapareho. Ngayon, doon sa tanong nila na yung genetic engineering. Doon po sa genetic engineering, kapatid, wala po akong kahit kapirasong tutol doon. Kasi sabi ng Diyos sa tao, binibigay ko sa iyo ang mga hayop, etc. Basahin na natin sa Genesis 1:28. Ito po ang sinasabi sa talata. At sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Tingnan ninyo, kalatan nyo ang magpakarami, kayo'y magpalaanakin. Kalatan nyo ang lupa. At inyong supilin. Therefore, it is under man's dominion na supilin niya ang lupa. At magkaroon siya ng kapangyarihan sa isda, sa ibon, etc. Pero hindi sa tao.
Kung mapapansin niyo yung talata, hindi ibinigay ng Diyos na supilin at magkaroon ka ng kapangyarihan sa tao. Sa isda, sa ibon, sa hayop, at sa lupa. Doon po sa lower form. O lower forms of life, pati yung mga halaman. Kaya yung genetic engineering, nagagamit yan miski sa halaman, miski sa mga hayop. Kaya ngayon mayroon mga tinatawag na genetically modified organism. Naaalis nila yung buto ng pakwa, napapalaki nila, napapaliit nila, naaalis nila, nagiging seedless. That is because of genetic engineering. Napapalaki nila yung kalabasa, yung mga kamatis, through genetic engineering. Through genetic engineering also, they have learned to produce crops which are immune to some kinds of diseases, plant diseases. Through genetic engineering also, nakapaglagay sila ng mga high-yielding crops. Yung mga bigas na mabilis ang pag-ani. Yan, hindi po ako tutol yan. Dahil binigay ng Diyos yan sa kamay ng tao eh. Ang masama, dahil sa kapangyarihan na yun, pati ang tao, gawin mo eksperimento ng cloning. Dahil hindi binigay ng Diyos yun sa tao, kapatid.